inflasyon ay ang pangkahalataan pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa isang ekonomiya sa loob ng isang takdang panahon. Isipin niyo dati, Radi, ay 10 lang ang isang tinapay, ngayon ay 15 na. Yan ay isang halimbawa ng inflasyon. Hindi lang tinapay, pati gasolina, bigas at iba't iba pang pangunahing pangangailangan ay maaaring tumaas ang presyo. Mga uri ng inflation. May iba't ibang uri ng inflation. Depende sa bilis ng pagtaas ng presyo. Mabagal na inflation, creeping inflation, ay ang presyo ay unti-unting tumataas, kadalasan ay 3% o mas mababa sa loob ng isang taon. Ito ay karaniwan at hindi gaano nakapinsala sa ekonomiya. Katamtamang inflation, galloping inflation, mas mabilis ang pagtaas ng presyo, kadalasan ay 10% hanggang 30% sa loob ng isang taon. Ito ay nadudulot ng mas malaking epekto sa ekonomiya. Matinding inflation, hyperinflation, napakabilis na pagtaas ng presyo, kadalasan ay higit sa 50% sa loob ng isang buwan. Ito ay isang malaking krisis sa ekonomiya at maaari magdulot ng kawalan ng tiwala sa pera. Sanhi ng inflation. Maraming salik ang maaaring magdulot ng inflation. Demand pull inflation. Kapag ang demand, pangangailangan para sa mga produkto at serbisyo ay mas mataas kaysa sa supply, pagkaroon tumaas na ang presyo. Isipin ninyo kung marami ang gustong bumili ng isang produkto pero kaunti lang ang supply, siguradong tataas ang presyo nito. Cost push inflation. Kapag tumaas ang gastos sa paggawa ng mga produkto at serbisyo, halimbawa pagtaas ng sahod o presyo ng ilaw na materyales, ang mga negosyo ay magtataas ng presyo para mapanatili ang kanilang kita. Built-in inflation. Ito ay ang inflasyon na dulot ng pagtaas ng sahod na nagre-resulta sa pagtaas ng gastos sa paggawa. Mga epekto ng inflasyon. Ang inflasyon ay may iba't ibang epekto sa ating ekonomiya at sa ating buhay. Number 1, pagbaba ng purchasing power. Kapag tumataas ang presyo, mas kaunti na ang kaya nating bilhin gamit ang ating pera. Number 2, pagtaas ng interest rates. Upang makontrol ang inflasyon, maaaring magtaas ng control bank at interest rates na magdudulot ng pagtaas sa gastos ng paghiram ng pera. Number 3, kawalan ng tiwala sa ekonomiya. Ang matinding inflasyon ay maaaring magdulot ng kawalan ng tiwala sa ekonomiya at sa pera. Pagkontrol sa inflasyon. May mga hakbang na maaaring gawin upang makontrol ang inflasyon. Monetary policy. Ang central bank ay maaaring magtaas ng interest rates o bawasan ng supply ng pera upang mabawasan ang demand. Fiscal policy. Ang pamahalaan ay maaaring magbawas ng paggastos o magpataw ng buwis upang mabawasan ang demand. Supply side policies. Ang pamahalaan ay maaaring magpatupad ng mga polisiya na magpapataas ng produksyon at mababawasan ang gastos sa paggawa. Buod, ang inflasyon ay isang komplikadong issue na may malaking epekto sa ating ekonomiya. Mahalagang maunawaan natin ang mga sanhi at epekto nito upang maprotektahan ang ating sarili at ang ating ekonomiya. Number 1, magbigay ng 3 halimbawa ng mga bilihin na tumataas ang presyo sa nakalipas na mga taon. Number 2, ipaliwanag ang pagkakaiba ng demand push at push cost inflation. Number 3, ano ang mga hakbang na maaaring gawin upang makontrol ang inflasyon? Sana ay makatulong ang araling ito sa iyong pag-unawa sa inflasyon. May mga katanungan pa ba kayo?